Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat Cancer. Weekly tarot reading to guys, simula January 22, 2024. Ito para sa lahat ng Cancer friends natin na nanonood. Okay, Cancer. I hope na makuha mo yung energy dito guys. Oops, meron kang 5 cards. Tingnan natin. Okay, Cancer, for a birth. Wow. Sa linggong ito, Cancer, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Kailangan natin na maging masinop, maging matipid. Kailangan natin maging kuripot. Okay? Dito sinasabi ng baraha sa'yo na may possible na business venture or pwedeng may business kang gustong simulan, may gusto kang bilhin, na kailangan mong pag-ipunan. So, simula sa araw na ito, or sa linggong ito, sinasabi ng barahan na kailangan mong mag-ipon, kailangan mong bantayan, i-secure yung lahat ng mga kinikita mo sa araw-araw. Okay. For of water and 8 of earth. So, nakikita ko sa'yo dito guys na posibleng may mag-offer sa'yo kasi mayroon ditong Knight of Earth eh. So, ibig sabihin, may Knight of Earth and 8 of Earth, may posibleng mag-offer sa'yo ng work, new work siya, bagong trabaho, or posibleng isang taong gusto niyang tulungan ka sa kung ano man tong pinagdadaanan mo financially. So, kailangan mong subukan ito para hindi ka magsisi sa bandang huli. Kasi, etong trabahong itong ino-offer sa'yo, okay, etong trabaho ito is para to sa'yo. Para to sa'yo na pwedeng makatulong to sa pang-araw-araw mong pangangailangan or kung ano pa man. Pero, meron ka ditong kailangan na gawin. So, for example, may ino-offer sa'yong trabaho like managerial position, mataas na posisyon, kaso lang, kulang ka siguro sa requirements or kulang ka siguro sa documents. So, may kailangan kang ayusin na dokumento, may kailangan kang pag-aralan. So, pwedeng yung iba, TESDA. TESDA yung nakikita ko dito pinaka-visible. Kailangan mag-aral, makukuha ng diploma or certificate ng completion, parang ganon. Para mas tumaas yung posisyon mo sa trabaho. Parang ganon ang nakikita natin. Or, gusto mong magbalik eskwela, mag-training, mag-seminar, or pag-aralan kung ano man ito na gusto mong pasukin pa. For water, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yon, buksan mo yung sarili mo sa mga ganitong opportunities kasi magsisisi ka pag hindi mo yan sinunod. Okay? And last card natin is number 17, the star. Archangel Juphiel. Be positive, be optimistic. Kasi itong long-term plans na to ay para sa'yo to. Long-term plans na nasa right path ka. So, kung ano man tong sisimulan mo, kung ano man tong gagawin mo, eto na talaga yung magdadala sa'yo ng positive result, positive outcome. So, parang ano to, anong tawag dyan? Parang pinupush ka ng universe, ng ating Panginoon na gawin kung ano yung best mo, lalo na ngayong 2024. Parang binibigyan kanya ng second chance, or binibigyan kanya ng pagkakataon na mas ma-improve pa kung ano yung kailangan ma-improve sa buhay mo. And binibigyan ka ngayon ng pagkakataon ng universe na umangat sa buhay. Diba? So, bibigyan ka niya ng maraming chances para makuha mo yung victory and success. So, if ever man na maraming opportunities na yan na i-offer sa'yo, i-grab mo na yan. Okay? Okay. Wow. Oh, tingnan mo. Dalawa yung 4 of earth natin. Diba? Dalawa yung 4 of earth. Meron ditong celebration. The star. Etong pag-iipon mo na to, etong pagsisave mo ng pera, etong pagiging masinop mo, makakabuti to sa'yo. Hindi lang to sa ngayon mismo, kundi sa future mo. So, ibig sabihin niya, ano man etong ginagawa mo sa ngayon, pagtitipid, pag-iimpok, pagiging kuripot, pagbibilang ng pera, pagsisave, or namang klaseng pag-accumulate ng pera, may positive result to. So, wag kang mag-guilty. Wag kang mag-guilty
And ituloy mo lang kung ano man itong plano mo. May iba sa inyo dito na kailangan yung mag-ipon, Cancer. Kasi may 3 months from now siguro. So, February, March, April, May, June, July, August. So, maybe half ng 2024, may mga occasion. So, may birthday celebration, first birthday, graduation, wedding anniversaries. So, maraming pwedeng i-celebrate this year na kailangan syempre ng pera. So, simula sa linggong ito ay kakailangan mo mag-save ng pera. Kasi may purpose ka may plano ka. Okay, sabi na. So, di ba? Yung iba sa inyo dito, Cancer, wedding anniversaries, pwedeng kasal, pwedeng yun, ang celebration dito, family celebration, may gustong magpatayo ng bahay, may gustong magpa-renovate ng bahay, may gustong magpa-pintura ng bahay, maraming plano tungkol sa pamilya. May isa-celebrate dito for first half ng 2024. Ang dami-daming celebration na posibleng paghahandaan mo simula ngayong February. So, graduation, kasal, birthday celebrations, lahat ng occasion. So, yun yung focus mo sa ngayon. Nakikita ko sir dito, wala kang ibang focus kundi yan. Kailangan mong ipunan itong plano mong celebration or events sa first half ng 2024. And decided ka dyan Hindi ka yung, ang galing na ito kasi Cancer, usually hindi ka ganun Hindi mo masyadong iniintindi yung future plans. Pero ngayon, sinasabi ng barahan na nakafocus ka na dun Parang gusto mo, ano na siya, planchado na siya. So, Hangman, may mga gusto kang bilhin sa ngayon, may gusto kang, like yung anak mo, may gustong gawin, ganyan, ganito. Sigurado, kailangan mo munang ihang yung mga large purchases, yung mga paggastos natin ng malaki, bago matapos yung half ng taon. So, yun ang oh wow. So, di ba? So, it's a confirmation guys na kailangan mong proteksyonan ang bawat sentimo, ang bawat pera na pumapasok sa buhay mo, sa pamilya mo, simula ngayong linggong ito. So, nakikita natin to. So, Queen of Wands, mag-iingat ka dahil posibleng isang fire sign na babae, medyo may edad siya, pwedeng kapatid mo siya. Nakikita ko dito, pwedeng kapatid mo siya, babae, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, or kung ano man na zodiac sign siya. Pero nakikita natin fire sign. Ang taong ito is, ano siya, wala siyang pakialam. Pwedeng kapatid mo siya, pwedeng karelasyon. Mag-iingat ka sa kanya kasi ang taong to ay napaka-selfish na, 'di ba? Selfish ang taong ito Kahit makita kanyang sobrang hirap sa buhay, hindi kanya tutulungan. Okay? Hindi kanya tutulungan. Ang taong ito ay gusto niya lang is papunta sa kanya. And kahit na marami siyang marinig na kwento na, uy, yung kapatid mong Cancer, naghihirap na siya sa ngayon, wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala tong pakialam. So, mag-iingat ka kasi posibleng mag-away kayo na ito, ng taong ito sa linggong ito. If, for example, hihingi ka ng tulong sa kanya, magiging masama yung pakiramdam mo kasi wala siyang tulong na bibigay sa'yo. So, yun ang kailangan mong iwasan. And nakikita ko rin sa'yo dito na iwasan natin yung pagsasagutan with fire sign energy to. Like, may mga kakilala kang fire sign. Iwasan natin yung pakikipagsagutan sa kanila. Hayaan mo lang sila. Okay? So, nakikita ko siya dito yung Chariot. And the 7 of Pentacles. Meron kang hinihintay na pera. May pera kang hinihintay or pwedeng may binibenta ka. Like, nagbebenta ka ng bahay, sasakyan, or kung ano man tong ari-arian, or kung ano man ang meron ka na gusto mong ibenta. Sinasabi ng brasser dito na huwag kang mag-alala kasi makukuha mo kung ano yung deserve mo. Okay? Ang The Chariot na to, ingat-ingat ka. It's either work ito or family. May isang fire sign, Leo, Aries, Sagittarius na willing siyang makipagkompetensya sa'yo. Willing siyang makipaglaban. Willing siyang makipag-away sa'yo para lang makuha niya yung victory and success. Para lang makuha niya yung promotion. Para lang makuha rin niya yung malaking halagang pera. Kasi nga, itong taong ito, hindi ka dapat nagtitiwala sa taong ito. Napaka two-faced, backstabber ng taong ito. Kahit ibigay mo na sa kanya yung lahat, okay, sa ngayon, pag halimbawa binigay mo sa kanya yung
pera, binigyan mo siya ng pera, like Christmas gift, okay? Example, Christmas gift. Okay, mabait siya sa'yo. Pero once na naubos na yung perang binigay mo sa kanya, kaaway ka na niya. So, mahirap makipag-deal sa taong ito. Lalo na sa tulad mo na mabilis ka rin magalit and then mabilis ka rin mainis. So, iwasan mong taong ito. Kasi, pwede kanyang traidorin sa kahit anong paraan, basta may usaping pera. And wag na wag mong ipapaalam sa taong ito, like may hinihintay kang pera or may binebenta ka. Okay, so High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Makikinig ka sa mga mensahe. So, ito yung sinasabi ng baraha. Makinig ka dito sa reading na to. Umiwas ka doon sa mga taong mahilig magpaikot ng emosyon, mahilig magpaikot ng tao. Kasi, wala, hindi ka mananalo sa kanila, and at the same time, kahit maghirap ka man, hindi ka nila tutulungan. Ikaw lang yung, madidisappoint ka lang eh. So, kailangan mong mag-focus lang sa sarili mo. Focus ka lang sa sarili mo. Proteksyonan mo yung pera mo, pamilya mo, proteksyonan mo yung trabaho mo, or kung ano man itong kailangan mo. Hanapin mo to ng mag-isa. Hindi ka dapat nagkikwento sa mga taong to. Kasi ang mga taong to is, sila yung mga spiritual vampires, guys. Okay? Na kailangan iwasan natin dito sa mundong ibabaw. Diba? So, parang isinilang sila dito para manginis, manggalit, parang ganon. Yung hindi nila alam pero nasasakuban, nasasangkuban sila ng bad spirit. Parang ganon. So, thank you guys and see you again. Bye!